Yo yo yo! What's up? So magandang araw sa ating lahat mga ka-trackers, no? So meron po tayong kapwa trackers na nagtanong. So hindi po itong tanong na to, hindi lang po ngayon ko lang natatanggap tong tanong na to. So maraming beses ko na natatanggap tong tanong na to sa mga kapwa trackers natin na mga baguhan, no? Na tungkol sa tachograph at tungkol din sa driving time. So ito yung tanong niya mga ka-trackers. So ang tanong niya mga buddy, ang 9 hours daw at 10 hours driving time, kung ang 9 hours daw, saan daw siya nabilong, sa 13 shift ba or sa 15 shift? So yun ang katanungan niya. At ang 10 hours, saan din daw nabilong, 13 shift ba o 15 shift? So mga ka-trackers, no, so pasensya na kung medyo malikot, no, kasi medyo inaantok tayo. So gawin ko na lang ng content ito. At least nakaano pa ako, no. Nawala yung antok ko, nakapag-content pa ako ng kahit papaano ng ganitong topics. At may matutunan yung mga kapwa trackers natin ng mga baguhan. So ayon sa tanong niya mga buddy, at sasagot ko mga buddy, no, ang 9 hours buddy, kahit saan shift yan pwede. 9 hours driving time, pwede maging 13 shift at pwede din magiging 15 shift. Ngayon naman buddy, regarding naman sa 10 hours driving time, pwede din po sa 13 hour shift at 15 hour shift. So meron din po nagsabi sa akin, kailan lang din, mga nakarang araw lang din, so bago lang din siya. So nakapag 10 hours driving daw siya, automatic na ba daw 15 hour shift? So ang sagot dyan mga buddy, no, depende po, depende. Pwede rin po tayong mag 10 hours driving time pero 13 shift lang. So yun mga ka-trackers, no, bigyan ko kayo ng sample. Ang haba ng biyahe mo, diretsuhan, kapag ka ikaw ay tumakbo ng 700 to 750 kilometers, pagpalagay na natin ng 750, yung 10 hours driving time mo, diretsuhan nyo na, kaya natin kunin ng 13 shift lang. Totalin nyo mga ka-trackers, hindi porkit na tayo ay nakapag 10 hours driving time, sabi ng iba ay automatic 15 hour shift. So hindi po mga buddy, hindi po. Kaya po natin mag 13 hours shift lang, pero 10 hours ang driving natin. Totalin nyo mga buddy, 4.5 hours, example, sagad 4.5 hours sagad. Ngayon mag break time ka ng 45 minutes break para mabigyan ka ulit ng 4.5 hours. So ngayon, nabigyan ka na ulit ng 4.5 hours, tumakbo ka na naman, naubos na naman, example, sagad 4.5 hours na naman. O, diba? So 4.5 hours plus 4.5 hours, 9 hours driving time ka na, kasama ang 45 minutes. Itotal mo yon, 9 hours driving time ka na. Tapos yung 45 minutes sa shift, yung usapan natin na hindi pa yung driving time, yung shift 9 hours plus 45. Ngayon, meron ka pang isang oras, gusto mo pang gamitin. O sige, halimbawa na naman, nag-break ka ng 45 minutes. So nakadalawang 45 minutes ka na, dalawang 4.5 hours. So ang total niyan, kung hindi ako nagkakamali, 10 hours and 30 minutes. Lahat ang shift mo, ha. Yung driving time mo 9 hours pa lang, pero yung shift mo 10 hours and a half. Kasi kasama yung 45 minutes na break mo, yung dalawa sa shift yun papasok, hindi sa driving time. Pero ang driving time mo 9 hours pa lang. So natapos na yung 45 minutes, binigyan ka na naman ng 1 hour. Kasi yun na lang ang ano mo, basta hindi pa nagamit yung 1 hour mo, ha. Kung hindi pa nagamit, makikita naman natin yung driving time natin sa tacho card natin. So ito yung ano natin, paano malaman kung meron ka pang driving time na 10 hours or meron ka pang 15 hour shift. So ito yung ano niya, picture sa tacho natin. Ayan.
So diyan mo malalaman kung meron ka pang 15-hour shift or 13-hour shift. Kasi nakalagay dyan 9-hour shift. Siyempre matik yun, 15-hour shift yung ano mo, kung may 9 hours dyan. Tapos dyan din makikita yung 10 hours driving mo, kung ilan pa natitira sa'yo. So yun mga katrackers, no. Halimbawa na naman naubos yung 1 hour mo, kasi nga nabigyan ka na 1 hour na lang kasi ang maximum driving time natin 2 beses lang yan sa isang linggo. Twice a week lang ang maximum driving time natin na 10 hours. So ibinigay na sa'yo, naubos mo na naman. Halimbawa, eksakto naubos mo. Sagad-sagad ka eh. O diba? Halimbawa, sinagad na natin. Sagad ang pinag-usapan natin dito, sinagad na. O 10 hours driving time ka na. Plus, yung 45 minutes mo na dalawang beses, i-plus mo yun. So 1 hour and 30 minutes. 10 hours and 1 hour and 30 minutes equals 11 hours and 30 minutes. So hindi siya umabot ng 13-hour shift. So nakuha nyo mga katrackers. O diba? Kahit sabihin na natin nag-drive ka ng 4 hours lang, 4 hours, example ulit, dalawa, 8 hours. Pag nag-rest ka ng 45 minutes sa pangalawang beses mo, ibibigay sa'yo 2 hours. So ganun din na sumatotal nun. Ganun pa rin na sumatotal nun. So sana'y naintindihan yung mga buddy nun at nag-gets nyo yung ibig kong sabihin. Sana'y naunawaan nyo, no, doon sa mga kapwa trackers natin na mga baguhan. So talagang nandun po talaga yung yung nakakalito. Kahit ako nung araw talagang nakakalito din. Pero sa araw-araw nyo na ginagawa, matutunan nyo rin yan. Tsaka doon sa mga kapwa ko trackers, nandun din po, naintindihan din natin yung mga bago pa lang na natatakot sa mga parking, no? So nandun din po talaga. So yun po yung pag-aralan natin mga buddy, na yung location ng lugar. Pagdating sa ganitong lugar ay punuan ng traffic sa ganitong oras. So unti-unti nyo rin yung malalaman din. Tapos meron din nagtatanong kung bawal din ba daw ang magkasunod-sunod ang 10 hours driving. So yun po, no, mga katrackers, meron po mga katanungan sa akin yan, no? So hindi po bawal na magkasunod ang 10 hours driving. Wala pong problema doon. As long as meron ka pang 10 hours driving, pwedeng magkasunod. Ganon din po yun sa 15-hour shift and 13-hour shift. Pwedeng magkasunod yung tatlong 15-hour shift. Pwede po yun. Pwede. Pero maximum ang 15-hour shift 3 times a week lang. 3 beses lang yun sa isang linggo. Walang problema mag 15 hours ka isang linggo. Walang problema. As long as maluwang ka sa oras na kaya naman sa 13-hour shift, why not, diba? Walang problema. Pero yung 15-hour shift, maximum yun mga katrackers. 3 beses lang yun sa isang linggo. Na? Maximum. Pwede rin po yun magkasunod-sunod. Pansinin nyo mga buddy, pag simula nyo ng umaga, ang ibibigay sa inyo, as long as meron ka pang oras na 15-hour shift, 15 hours ang ibibigay sa iyo palagi dyan. So yun lang mga katrackers, no? At dinagdag ko na rin yan para doon sa mga ibang katanungan tungkol din dyan. So sana ulit nakatulong sa inyo yung video. At ingat po tayo lagi sa bawat biyahe natin. Una lang yan. Basta pinakamahalaga dito mga katrackers, ang pinaka-importante talaga yung pag-manage sa oras na hindi mo sasayangin. Halimbawa na lang, meron ka pang isang oras kalahati, alas 7 pala ng gabi or alas 6 pala ng gabi, mahaba pa yung isang oras kalahati mga buddy. Kasi ako, lagi lang ako nag-iwan 30 minutes lang kasi 30 km na matatakbo niyan at saka ilang parking na po ang madadaanan ko niyan. So naintindihan ko rin kayo, lalo na yung mga car carrier. Halimbawa na lang, minsan maintindihan ko rin yan sila. Kumpara sa akin, kung alas 7 na ng gabi, may isang oras, ihanap ko na ng parking yun. Kasi ang mga car carrier, napakahaba po yan. So itong sa akin, kahit alas 10 na ako ng gabi pumarking, as long as alam ko yung kalsada na yung ganitong senaryo, hindi punuan, kahit isasagad ko yan, 30 minutes na iwan ko, tsaka ako maghanap ng parking. Tsaka maiksi lang itong amin din So hindi ko rin masasabi sa inyo na ganito, gayahin nyo ako, kasi nga magkaiba tayo ng dala. So naintindihan ko rin kayo, no?
Pero kahit nung mahaba yung dala ko, hindi talaga ako natatakot. Nung una, naintindihan ko kayo ha. Basta sinasabi ko sa iyo, pag nasanay na kayo, nakuha nyo na yung araw-araw na diskarte, hindi nyo naisipin yun. Kasi doon kasi kayo masisira mga katrackers doon sa mga lalo-lalo na doon sa mga bago. Halimbawa na lang, mahaba pa yung oras nyo, 2 oras, ganyan. Nag-encounter na kayo, alas 6 pala ng hapon. Tapos ang tatakbuhin mo lang 150 kilometers. So yung 1 oras na yun, pwede mo pang bawasan yung 150, makakatakbo ka ng 80. At least kinabukasan, yung oras na para bukas, ilang oras lang ang mabawas. Hindi gaya nung 150, 2 oras pa yun mahigit, nagamit mo yung para kinabukasan. Kasi tinakbo mo, tapos ilan na lang natitira, diba? So yun po ang wag na wag yung gawin mga buddy, na irason nyo. Mahirap kasi maghanap ng parking, no? So nasa inyo pa rin yan, kayo pa rin ang masusunod. So sana'y naintindihan nyo yung paliwanag ko regarding doon sa nagtanong kay buddy natin na bago lang. At hindi lang po siya nagtatanong sa akin, marami po talaga na marami din po talaga nagtatanong tungkol dyan, kasi naintindihan ko yung sitwasyon nila, kasi dumaan din po tayo dyan. So sana ay nakatulong sa inyo mga buddy, no? At kita-kita po tayo sa parking. And ingat po tayo lagi sa bawat biyahe natin mga katrackers. Hanggang dito na lang, maraming salamat.